Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa high-tech ng panahon ngayon, ultimo pakikipag-date ay ginagawa na online. Kaya nga, uso na ang mga online dating site at applications. Doon kasi ay pwede kang makakilala ng taong pwede mong maging karelasyon o kaibigan. Sa New Zealand, isang half Pinay ang sinubukang gumamit ng online dating application. Subalit iyon na pala ang magpapabago sa kanyang buhay. Ang babae sa ating storya ngayon ay kinilalang si Warina Tagpuno Wright, 26 years old. Si Warina ay ipinanganak sa Bulacan ng May 20, 1988. Ang nanay niya ay si Marsbeth na isang Pinay. Ang tatay naman ni Warina ay si Warren Wright, isang dayuhan at nagtatrabaho bilang isang engineer. Bata pa lamang si Warina ay nag-migrate na ang kanyang pamilya sa New Zealand. May nakababatang kapatid si Warina na si Mareza. Close na close ang magkapatid na halos hindi na mapaghiwalay. Pangako nga ni Warina kay Mareza na, "Mareza, tayong dalawa ay laging magkasama. Hindi tayo magkakahiwalay. Kasama pa natin ang magiging 13 natin na aso." Kaya nga nang dalaga na si Warina at Mareza, umalis sila mula sa bahay ng kanilang mga magulang. Umupa ang magkapatid ng iisang bahay. Pangarap ni Warina na makabili ng sariling bahay dahil gusto niyang laging ligtas si Mareza. Mabait, palabiro, at masipag. Ganyan ilarawan ni Mareza ang kanyang ate. Malapit din ang puso ni Warina sa iba't ibang mga hayop. Ang pagkahilig ni Warina sa photography ang nagbigay sa kanya ng oportunidad para makuha ang una niyang trabaho. Pagkatapos maging photographer, naging isang call center agent si Warina sa isang bangko. Sa unang trabaho, nakilala ni Warina ang babaeng si Hailey. Naging close na magkaibigan ang dalawa, kaya nang kinasal si Hailey, ay inimbitahan niya si Warina sa Gold Coast, Australia. July 29, 2014, nang bumiyahe si Warina papunta sa Australia para sa kasal ni Hailey. Matapos ang kasal, nakatakda na talagang umuwi si Warina. Pero naisip ng dalaga na sulitin niya ang kanyang bakasyon sa Australia. Nag-book si Warina ng kwarto sa isang hotel sa Surfers Paradise. Habang nasa bakasyon si Warina, marami siyang sinubukang mga activities at pinuntahang lugar. Isa sa pinaka-nagustuhan na pinuntahan ni Warina ay ang nagpunta siya sa Dreamworld Theme Park. Sobrang na-enjoy ni Warina ang kanyang bakasyon. Nang nasa Australia si Warina, sinubukan ng dalaga ang Tinder, isang online dating app. August 1, 2014, nakilala ni Warina ang lalaki na si Gabble Tosti o Gab, 30 years old at isang carpet fitter. Naging interesado si Warina kay Gab nang makita niya ang picture nito. Para kay Warina, kamukha ng lalaki ang sikat na aktor. Pero sa kabila ng charming at maaliwalas na itsura ni Gab, hindi alam ni Warina ang totoong nakalipas ng lalaki. Habang lumalaki kasi si Gab, nalulung siya sa alak. At taong 2005, kinaharap ni Gab ang mga kaso ng pagbebenta niya ng mga peking dokumento at paggawa din ng mga peking pera. Nahuli din isang beses si Gab dahil sa pagdadrive niya habang nasa impluwensya ng alak. Subalit hindi naman siya nakulong sa mga kaso na ito. Bukod doon, lumaki si Gab na walang halos kaibigan at kahit nasa tamang edad na siya, hirap siyang makisalamuha sa ibang mga tao. July 2014 nang maaresto si Gab dahil sa overspeeding. Pero pinalaya siya matapos magpiyansa. May kakaibang ugali din si Gab na inililista niya ang mga pangalan ng mga babaeng nakakasama niya at date kung kailan sila nagkita.
Mayroon din siyang mga CCTV sa loob ng kanyang bahay. At ang pinakakakaiba sa lahat, nire-record ni Gab ang kanyang pakikipag-usap sa mga babae na kanyang nakakadate. 6 na araw na magkausap sina Warina at Gab. Hanggang sa nagdesisyon na nga ang dalawa na magkita sila ng August 7, 2014. Naisipan ni Gab na magkita sila ng Pinay sa Cavill Avenue. Sumang-ayon naman si Warina. At makikita nga sa CCTV si Warina habang inaantay si Gab. Bandang 8:45 ng gabi na magkita ang dalawa. Kuha din sa CCTV ang awkward na hiyakapan ng dalawa. Pagkatapos ng 3 minuto, makikita sa CCTV ang pag-akyat ni Warina at Gab sa isang bar. Pero mukhang nag-iba ang plano ng dalawa dahil maya-maya lamang nakita sila sa CCTV na umalis din agad. Sa isang convenience store, nagpunta ang dalawa. Doon ay bumili ng alak si Warina at Gab. Makalipas ang ilang minuto, makikita si Warina at Gab na nakarating na sa apartment complex kung saan nakatira si Gab. Bandang 8:58 ng gabi, makikita si Warina at Gab na naglalakad papunta sa elevator dahil nasa 14th floor ang unit ni Gab. Ang unit ng lalaki ay may isang kwarto at may balkonahe. Nang nasa loob na si Gab at Warina, nagsimula na silang uminom ng alak. Tulad ng mga ginagawa niya sa ibang babae, ni-record din ni Gab ang pag-uusap nila buong gabi ni Warina. Naniniwalaan nga na may nangyari din kay Warina at Gab ng gabing iyon. Pagkaubos ng beer na kanilang binili, uminom naman sila ng homemade vodka na gawa ni Gab. At bandang 1:00 ng madaling araw, gusto na ni Gab na uminom pa si Warina pero sinabi ng babae na ayaw na niya dahil hindi maganda kapag siya ay nalalasing. Subalit pinilit pa din siyang uminom ng lalaki. Nakapag-selfie pa nga si Gab at Warina na masaya sila habang magkasama. Marami din silang pinag-usapan tulad ng Galaxy, pag-travel sa Alice Springs, religion at Greek gods. Napag-usapan din ni Gab at Warina ang tungkol sa balkonahe. Maya-maya pa sinabi ni Gab kay Warina na huwag siyang saktan ng babae. Nang kalmado pa ang usapan, inalok ni Gab si Warina na ihahatid niya ang babae pa uwi. Pero hindi naman sumagot si Warina. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon na siguro ng epekto ang alak kay Warina. Tila nagagalit na ang babae at hinahanap ang kanyang cellphone kay Gab. Sinabi naman ng lalaki na ipaparing niya ang cellphone ni Warina para malaman kung nasaan na ito. Dito na daw nagsimulang magtalo si Warina at Gab dahil tingin ni Warina ninakaw ng lalaki ang kanyang cellphone. Pinaniniwalaan din na sinimulang saktan ni Warina si Gab ng mga oras na iyon. Maya-maya pa, sinimula na ding batuhin ni Warina si Gab ng mga bato. Sinabi ni Warina na tatawag siya ng pulis dahil hindi na maganda ang ginagawa sa kanya ni Gab. Sinabi naman ni Gab paano daw tatawag si Warina ng pulis kung nawawala na nga ang kanyang cellphone. Sinabi pa ni Gab na baka nalubat ang cellphone ni Warina at baka nasa balkonahe ang cellphone. Pinakalma ni Gab si Warina at kumalma naman ang babae. At bandang 2:00 ng madaling araw, muli silang nag-usap at sinabi pa nga ni Warina na gusto niyang pumunta sa balkonahe. At bandang 2:14 ng madaling araw, ang mahinahong pag-uusap ni Warina at Gab ay muli na namang naging pagtatalo. Doon na din nainis si Gab at sinabing, "Alright, that's enough." Sinabi din ni Gab na maswerte pa nga ang babae dahil wala siyang ginagawang masama dito. Doon, may iba pang sinabing masasamang salita si Gab kay Warina. Kaya pinilit na ni Gab si Warina na umalis na ng kanyang apartment. Ngunit, sa halip na ihatid ni Gab si Warina sa pinto, dinala niya ito sa balkonahe at nilak
ang sliding door mula sa loob. At bandang 2:70 ng madaling araw, nagsorry si Warina kay Gab. Puno na ng takot ang Pinay at sinabi kay Gab na hayaan na lang nga siyang umuwi. Maraming ingay ang maririnig sa recording na tila may komosyon na nangyayari sa pagitan ni Gab at Warina. Hanggang sa sabihin ni Warina ang salitang no ng ilang beses. Pinaniniwalaan din na dahil sa alak, nawala na sa tamang katinuan si Warina. Nang mga oras na ito, pinaniniwalaan na gusto nang makatakas ni Warina mula kay Gab dahil sa takot. Kaya bigla na lang siyang nagpunta sa harang ng balkonahe. Plano siguro ni Warina na bumaba sa ibabang unit para humingi ng tulong. Subalit sa kasamang palad, habang nasa harang ng balkonahe si Warina, nahulog siya at agad na nasawi. Walang nakakaalam kung nakita ba ni Gab ang pagkahulog ni Warina. Sapagkat hindi man lang sumigaw si Gab, bagkos ay nagmamadaling nagbihis ang lalaki at umalis. Wala pang 1 minuto matapos ang nangyari kay Warina, sinubukang tawagan ni Gab ang kanyang abogado. Pero hindi siya nasagot nito. Hi, the person you have called is not available. At bandang 2:26 ng madaling araw, makikita sa CCTV ang pagbaba ni Gab sa apartment complex. Lumabas ng apartment si Gab at nagpunta sa isang tindahan ng pizza. Habang kumakain ng pizza, tinawagan niya ang kanyang tatay para magpasundo. Sinabi ni Gab sa kanyang tatay na may nakilala siyang babae. Nag-inom sila, pero bigla na lang nga daw naging agresibo ito. I might have a bit of a situation. See, I met up with the girl for a date tonight, and she started getting... Dagdag pa ni Gab, hinailangan daw niyang ikulong ang babae sa balkonahe dahil sinasaktan na siya umano ng Pinay. Tingin ni Gab, bigla na lang tumalon ang Pinay at patay na ito. Idiniin din ni Gab sa kanyang tatay na hindi niya tinulak ang babae sa balkonahe. Bago ibaba ni Gab ang tawag, nakapa niya sa kanyang bulsa ang cellphone ni Warina na hinahanap nito. Lumipas ang ilang minuto, sinundo na si Gab ng kanyang tatay at umuwi sila sa bahay ng pamilya ni Gab. Sa kabilang banda naman, ang may-ari ng apartment na nasa baba ni Gab ay tumawag na sa mga pulis. Ayon sa kanya, nakarinig nga siya ng ingay mula sa unit ni Gab. Nang buksan niya ang balkonahe, nakita niya si Warina na nalaglag mula sa itaas. Mabilis na dumating ang mga pulis at ambulansya sa lugar. Marami pa silang nakausap na witness na nagsasabing nakarinig sila ng ingay sa unit ni Gab bago ang nangyari kay Warina. Sinubukang katukin ng mga pulis ang unit ng lalaki pero wala silang nadatnan na tao sa loob. Walang pagkakilanlan si Warina nang makita siya ng mga pulis kaya hindi agad siya nakilala. Sa mga test kay Warina, lumalabas na napakataas ng kanyang alcohol level sa katawan. Mabuti na lang ding nakarating agad sa pamilya ni Warina ang kanyang sinapit. Hindi makapaniwala at sobrang lungkot ng nanay ni Warina. Hindi naman akalain ni Mareza na ang masayang bakasyon ng kanyang ate ay mauuwi sa trahedya. Hustisya ang sigaw ni Mareza sa pagkawala ng pinakamamahal niyang kapatid. Ang investigasyon. Napag-alaman ng mga pulis na marami ng gulong kinasangkutan si Gab. Kilala din ang lalaki sa ilang mga bar dahil siya ay pinagbabawalan ng pumasok sa mga bar na ito matapos niyang mambastos na mga kababaihan. Nadiskubre din ng mga pulis na nagpupo sa isang online forum si Gab. Doon ay ibinabahagi niya kung ilang babae na ang kanyang nakilala at kung ano ang nangyari sa kanila. At labis ngang nawirduhan ang mga pulis sa ganong pag-uugali ni Gab. August 8, 2014, nakakuha ang mga pulis ng address ng mga magulang ni Gab. Nang araw din na iyon,
Nagpunta sila sa nasabing bahay. Subalit hindi sila pinapasok ni Gab. At bandang tanghali ng araw na iyon, nagpunta si Gab sa police station kasama ang kanyang abogado. Kita sa isang larawan ang mga sugat ni Gab na posibleng ngang nagmula sa mga pangbabato ni Warina. Inimbestigahan ng mga pulis ang cellphone ng lalaki. Dito na narinig ng mga investigador ang recording ng madaling araw nang mamatay si Warina. Sinabi ni Gab sa mga pulis na sinaktan umano siya ng babae pero siya ay inosente at hindi siya ang pumatay sa Pinay. Pero hindi naniniwala ang mga pulis kay Gab. August 15, nang formal nang sampahan ng kasong murder si Gab para sa pagpatay niya kay Warina at siya ay ikinulong. November 2015, pinayagang makapagpiyansa si Gab sa halagang 7.6 million pesos. At pansamantalang nakalaya si Gab. Inutos ng korte na hindi pwedeng uminom ng alak si Gab. Hindi siya pwedeng gumamit ng Tinder o kahit anong social media at siya ay may curfew. At dahil nga nakakalaya na si Gab, nagkakaroon siya ng oras na maglaro pa ng golf. Pero nakakapag-post si Gab sa mga online forum at sinabi na siya ay pinagbabawalang magsalita tungkol sa kaso. Subalit idiniin din niya na siya ay inosente. October 13, 2016 nang magreklamo sa korte ang nanay ni Warina na si Merzbeth. Ayon sa ginang, ayaw niyang ipalabas sa korte ang recording ng huling sandali ng kanyang anak. Sinubukang lumaban sa korte ni Merzbeth pero hindi siya nagtagumpay. Ang trial ng kaso. October 20, 2016 nang magsimula ang trial ni Gab. Nag-plead ng not guilty ang suspect sa kasong inihain laban sa kanya. Ayon sa panig ni Gab, ikinulong niya si Warina sa balkonahe dahil nagiging agresibo na ito. Ginawa lang daw iyon ng lalaki para proteksyonan ang kanyang sarili mula kay Warina. Pinarinig nga din sa korte ang recording sa pagitan ni Warina at Gab. Ginamit itong ebidensya ng kampo ni Gab. Ayon sa abogado ni Gab, ang recording ang patunay na wala si Gab sa balkonahe ng oras na mahulog ang Pinay. Dagdag pa ng abogado, walang ginawa at sinabi si Gab kay Warina na siyang nagtulak sa babae na tumalon. Sariling desisyon umano ng biktima ang kanyang mga aksyon na mga oras na iyon. Napag-alaman naman sa korte na may ilang sakit sa pag-iisip si Gab. Ito marahil ang dahilan kaya raw walang reaksyon si Gab matapos mahulog ng biktima. Ayon naman sa prosecution, hindi daw pupunta si Warina sa balkonahe kung hindi siya dinala doon ni Gab. Sinabi din nila na kahit hindi tinulak ni Gab si Warina, ang mga pagbabanta at masasamang salita na sinabi niya sa biktima ay nakaapekto sa pag-iisip nito. Dagpa nila, sa sobrang takot ng biktima kay Gab, inakala daw nito na ang tanging paraan para siya ay makatakas ay kung dadaan siya sa harang ng balkonahe. Idiniin din ng prosecution na tingin nila sinakal ni Gab si Warina base sa marka na nakita sa leeg ng biktima. Maririnig din sa audio recording na tila nahihirapang huminga si Warina. Subalit ayon sa nag-autopsy sa Pinay, posibleng ang marka ay nakuha niya sa pagkakahulog. Matapos ang trial at deliberasyon ng jurors, napatunayang si Gab ng not guilty sa kasong murder maging sa manslaughter. Dahil doon ay naging malaya si Gab. Maraming sumusubaybay sa kaso ang nagsasabi na dapat kahit manslaughter ay napatunayang guilty ang lalaki. Bakit kasi pinainom ng lalaki si Warina kahit sinabi na ng dalaga na hindi maganda kung siya ay malalasing ng todo? Nagpalit din si Gab ng pangalan at ito ay naging Eric Thomas. Bumalik siya sa paggamit ng social media at dating app. At dahil naging maingay ang kaso, kahit natapos na ang trial, hindi tinigilan ng press si Gab. Dahil doon, ilang beses siyang in-interview,
kumita ng pera, at tila naging sikat pa. Samantala, ang pamilya ni Warina naman ay naiwang durog na durog sa pagkawala ng dalaga. May nabigyan na pagkakataon si Warina na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga hindi magagandang komento ng publiko tungkol sa nangyari. Kung ano man ang nasa isip na Warina ng huli niyang sandali ay walang nakakaalam. Pero ang sigurado lang na puno ng takot ang dalaga ng mga oras na iyon. Kahit ano pa man ang mangyari, maaalala na lang si Warina ng kanyang mga mahal sa buhay bilang isang taong may mabuting puso. Kung kayo po ang tatanungin, guilty ba si Gab sa sinapit ni Warina o hindi? Sa totoo lang po, isa ito sa mga storyang ikinalulungkot ko. Dahil pakiramdam ko ang ating kababayang si Warina ay hindi nakuha ang tamang hatol maging ang tamang investigasyon. Dahil sa totoo lang po, kung ikukumpara ang storyang to sa ibang storya na ating nagawa, hindi naging malalim ang investigasyon at ang takbo ng hustisya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!